nakapukaw kaagad ng pansin sa amin na yung nangyari sa kanila during the typhoon ng Ondoy ay napakalaki talagang realization for them na may kailangan ng gawin. May mga issues diyan dati na alam nila na every year may darating na unos, may darating na bagyo, at alam naman nila na ang dating realization diyan ay sige, okay na lang 'yon, ang next year naman parang okay pa rin naman tayo. Pero nung dumating talaga yung Ondoy, malaki yung realization na may kailangan ng gawin para iba naman ang mangyari sa susunod na taon. Noong tiningnan ng Christian Aid yung lahat ng pwedeng maging tools to promote resiliency, isang nakitang very important tool is the law, no? And legal process. Sa amin, tuwan-tuwa kami sa Saligan noong nilapitan kami ng Christian Aid at binigyan ng pagkakataon na uh, isalalay doon sa space na binigay ng batas yung participation ng mga tao in a formal way. Ang Saligan ay tumatayo sa sentro ng alternatibong Dinga Pandikal. So, maiksing tawag lang ang Saligan. Pero ito ay isang NGO for lawyers. Ang vision talaga niya ay isang makatarungang lipunan. Kaya ang atake niya ay trabaho para sa at kasama ng mga basihang sektor. And part of it is allowing trainings to be conducted with the lawyers, with paralegals, to train people on knowing the law, familiarizing them with the law, as well as training them in the skills needed to use the law in their favor. Ang lagi kong opening dyan ay may karanasan tayo na at eto yung batas, pagtutugmain natin yon at walang monopolya doon sa sino bang nakakaalam ng tama or mali. Sa unang-unang araw ng training natin, ang hinihingi na kagad natin dyan ay pagtataya nila na gusto nilang maglaan ng sarili at panahon para maunawaan at gamitin yung batas. So, yun yung pinakamahalagang puhunan nila dyan. Yung ginagawa talaga namin, in a nutshell, ay empowerment of the sector. So, when you look at how resilience can be achieved in, for example, in a community, mas pinalulutang mo kasi dito yung kakayahan ng mga miyembro ng komunidad at paano mo yun magagawa. Yun ay sa pag-equip sa kanila, sa pagka-capacitate sa kanila sa pamamagitan nga ng mga kasanayan at kaalaman dahil yun naman talaga yung meron sila. Maaaring hindi pondo o hindi makinarya pero kaalaman at kasanayan. Kaya yun yung pwedeng magdala sa kanila sa resilience. Nung nag-training po kami sa Saligan, meron po kami doong tinalakay tungkol po sa karapatan ng kababaihan at ng kabataan na batang babae. Marami po ako natutunan doon yung mga karapatan nila, lalo na pagdating sa pang-aabuso. Yun po, natutunan ko po na yung karapatan natin na hindi tayo basta-basta sasaktan. May mga batas pong katumbas niyan kapag nakagawa po ng mga kasalanan yung gumagawa po nito sa atin. Mahalaga yung batas, pero pag hindi to alam ng mga taga-komunidad at wala silang familiarity, strange para sa kanila kung ano yung batas, ang hirap-hirap sa kanila mag-identify na pwede kong gamitin itong batas na to. May advantages sa akin na gamitin yung batas. As the trainings went on, as we conducted the trainings, may unti-unting realization sa kanila na kaya ko palang malaman yung batas, kaya ko palang gamitin yung batas, pwede pala maging mahalaga to sa buhay ko. Yung asawa niya ho, iniwanan niya doon sa bahay. Kwento niya kasi sa akin nung pagbalik niya, nakapatong na si tatay doon sa anak. Ang sistema, yung dalawa pa palang anak na babae,
na ano na rin pala ni tatay. So, napagsamantalahan niya na rin. So, iniisip niya kasi wala siyang hanap buhay yung babae. Yung tatay lang talagang naghahanap buhay. Pumasok talaga sa punto na iniisip niya kung ipapakulong niya yung tatay, paano sila mabubuhay. So, binigyan ko po ng advice na, kasi nakita ko yung mga anak sabi ko, yung mga anak mo isipin mo, paano nila maitatayo yung karangalan nila kung mismong ikaw na nanay nila, hindi mo sila maipagtanggol. Nagkaroon siya talaga ng pagkakataon na pinili yung anak para mabigyan din ng hustisya yung nangyari sa mga anak niya. Lahat ng paralegals natin ay may kakayanang alamin yung batas, at siguro madadagdag namin dyan ay yung kaalaman ng batas na nakukuha nila ay sapat para gamitin ito, no? Kaya nila ngayong tingnan kung ano yung hindi maganda sa batas. Kaya nilang maunawaan ano yung mga oportunidad sa batas na pwede nila namang gamitin. Nakikita namin yung pagbabago, lalo na kasi dati hindi fighter yung nanay. Iniisip niya lang paano siya mabubuhay Parang hopeless na, wala na siyang pag-asa kasi nakakulong na yung asawa niya. So ngayon, naglalabendera po siya. At napag-aaral niya po yung 4 na anak niya. Naakala niya hindi siya makakabangon. At yung mga ganong konkretong paraan para tumulong sa komunidad, yun din yung nagpapaigting pa nung paniniwala na may nagagawa yung pagsasanay at yung pakikilakbay sa kanila, sa kanilang mga advokasya. Mainit masyado yung issue ng tenure dahil karamihan din sa kanila talaga ay hinahabol yung karapatan sa babae. At malapit na po kami i-demolish at may natutunan po kami kung paano namin ipagtanggol ang aming sarili at hindi kami basta po may demolish ng ganun lang na wala po kaming malilipatan. Ngayon po, okay na po sana dahil bibigyan po kami ng titirahan. Ngayon tinitingnan po namin yung aming lilipatan, hindi po maganda kasi lumulubog po yun. Masyadong agrabyado kami sa barangay dahil yung lupa nga tinitirikan namin na yan, pinasok ng CMP na illegal. Ngayon pinaglalabang ko yan, inihingan ko sila ng papilis na makita ko at pag-aaralan ko kung tama. Kami sabi ko, aware kaming kung magbayad sa inyo, pero ipakita muna nyo sa akin ang papilis nyo dahil kami may organization din dito, hindi kayo basta dapat pumasok. Kaya man ayaw binaran sa barangay kami ang kaso nga ang barangay, wala kong makukuhang sa barangay. Kaya nagkaisip ako, sabi ko, dapat tayo na lumakad sa sarili natin pa. Na-boost talaga yung kanilang self-confidence. No? Whereas dati may willingness, ang nakita kagad namin pagkatapos ng training ay yung ability. Kaya na nilang kilusan yung kanilang gustong gawin. Minsan may kakulangan sa kanilang kaalaman, paano ba gawin yon. Pero nakikita naman natin yung progress nila na doon batay sa kanilang plano, paano siya abutin, ay nasusubaybayan yung kanilang paglago bilang mga paralegals. Kasi sa kahuli-hulihan, wala ka ng kontrol sa resulta nung panalo o talo. Ito ay yung mas buhay ba, mas laban na tama, na kaya nila at naaangkin talaga nila. So, bonus na lang kapag may panalo, no? Pag may advokasiyang mabilis at hayagan yung resulta. Yung sila mismo yung kikilos dahil alam nila yung proseso, no? At handa silang pagdaanan yun. Yun yung mas mahalaga para sa amin.